Hello, good morning mga lalabs, mga vayots. Pag-uusapan po natin itong balita sa Pilipinas na balak pa ngayon ni Donald Trump gawing Middle East 2.0 ang Pilipinas na mahirap na nga. Ilulubog pa ni Marcos Jr. at saka ni Trump ang Pilipinas at ipahamak ang mga Pilipino na kagaya ng ginawa ni Trump dito ngayon sa Middle East. So, never mind po sa aking tawag dito, sounds kasi naglalaba ako, nasa laundry. So, ano to? Ayon dito sa The National Defense page, no? Plano, US, planong magtayo ng fuel depot sa Mindanao, ba doon pa banda sa amin, sa Davao Region. Naloko na. Ang planong pagtatayo ng Estados Unidos ng isang military fuel depot sa Mindanao ay isang mahalagang hakbang sa pagpapalalim ng ugnayang pansiguridad ng Pilipinas at Estados Unidos. Ano daw? Military fuel depot? Fuel ba talaga? Kamakailan mga lalabs, mga bayots, may balita din sa Pilipinas na yung mga base militar ng Amerikano, yung mga IDCA sites, ay plano nilang maggawa ng kanilang mga armas pandigma sa Pilipinas. Kaya nga ginira ni Trump ang tawag dito, ang Iran, dahil nabalitaan ni Trump na mayroong 2.5 kilo na uranium di umano ang Iran, at yon ang balak ni Trump kunin kasabwat ang Israel at dalhin ba yung mga uranium na yon sa Pilipinas para gawing armas nila doon, magtayo sila ng kanilang mga nuclear, mga missiles doon sa Pilipinas at sasabihing fuel depot. At sa Mindanao pa talaga balak pa tayong ipahamak ni Trump na kapag magkaroon ng giyera doon sa mga part ng Indo-Pacific ay tayo tatamaan. Kagaya ng ginawa dito ng Iran sa Middle East countries, sa mga karatig bansa dito gaya ng Saudi Arabia, dito sa Kuwait, sa Bahrain, doon sa Oman, sa UAE, sa Qatar. Pinagbubumba, pinapaliparan doon ng Iran ang mga base militar ng mga missile, sirain para hindi magamit ng kano laban sa Iran, at pati yung mga oil tanker nila dito, mga refinery, pinasabog. Kasama pa sana mga tubig mga kuryente dito. Tingnan mo kung gaano kakatok tong kano na to. At itong si Bongbong Marcos na putang ina na hanggang ngayon hindi pa nagpapakita, isang linggo na. Makikipagsabuatan, at ito pa yung nakakainis. Suportado ng Armed Forces of the Philippines ang plano ng Amerika. So, dahil sa pagpapalalim ng ugnayan ng pangsiguridad, dahil, what the fuck? Saan ka makakuha ng pangsiguridad from Amerika? When you see, or when you saw na what was the problem, what happened dito sa Middle East ngayon, masasabi mo ba na pangsiguridad ang dala ng Amerikano sa Pilipinas? Kapahamakan po, chaos, catastrophe, dilobyo kung sa Tagalog, ang hatid ng Amerika gaya ng ginawa ng US government dito sa Middle East ngayon. Maraming nasira na nga infrastructures ng Middle East countries ngayon ng dahil sa diputang kano na to, dahil sa kanilang mga putang inang mga base militar dito. At ngayon sa Pilipinas, balak magtayo dyan ng pagawaan ng baril ng armas. Tapos ngayon, fuel tanker ba talaga, or fuel depot ba talaga, or
armas ang gagawin na itatayo na doon. So sabi pa dito, ang pasilidad na ito na bahagi ng Enhanced Defense Cooperation Agreement. Sabi na may IDCA. Sino ba yung nagbigay ng IDCA? Pinoy may 5, Marcos may 4, at sabi nga ni Amy mahigit pa eh. Around 15 or 16 ba yun base militar ng Kano sa Pilipinas. At meron doon sa doon sa Cagayan de Oro City. O kaya galit na galit ang Amerika sa Duterte dahil ayaw ni dating Pangulong Duterte pumayag na doon banda sa kanyang lugar sa Davao ay Davao Region patayuan ng base militar doon. At kaya gusto kunin ng Amerika sa pakikipag-ugnayan kay Bongbong Marcos ang malaking dome nila ni Pastor Kibuloy dahil yun ang balak nilang gawing military base sa Davao. Dahil noong 2013, kahit i-google ninyo, hiningi ng gobyerno ng Amerika ang luma na airport areas ng doon sa Bangoy ng Davao. 2013 ha, si Duterte pa mayor pa that time. Nagawing base militar ng Kano, hindi pumayag si Tatay Digong. Since doon galit na galit ang Amerika sa Duterte. Kaya pinuntahan doon at pinasabog, di ba yung airport doon dati at saka yung Pantalan. Matatandaan ninyo yun. Pinasabog pa doon yung maraming tao doon, yung Rojas Boulevard doon, area. Pinasabog yun ng dahil sa galit ng Amerika. Tapos ngayon ito na naman. So ito, itong agreement magsisilbing imbakan ng malaking supply ng fuel para sa operasyon ng mga barko at eroplano. Hindi ito para sa komersyal na paggamit kundi para sa logistic ng militar. Ayan. At inaasahang magiging bahagi ng mas malawak na network ng US sa Indo-Pacific. Ito na nga ba eh. So para daw sa Pilipinas, ang pangunahing benepisyo nito na nasa aspeto ng depensa, mapapalakas nito ang kakayahan ng Armed Forces of the Philippines na magsagawa ng operasyon, lalo na sa Mindanao kung saan kulang pa ang ilang infrastruktura. Huwag na ninyong base dito na pwede ito palakasin ng base. Yun na nga lang ngayon, yung IDCA site na nga lang ngayon dyan sa Pilipinas, na para daw yun sa disaster resilience, disaster na mga anek-anek, itsabo, eklabos. Wala naman. Tuwing bagyo may baha, tumutulong ba ang mga Amerikano dyan sa mga base militar na iyon ng IDCA sites para mag-rescue ng mga Pilipino? Wale. Ito pa kaya, imbakan ito ng kanilang fuel para kapag may gera doon banda sa Indo-Pacific na yan. Tayo, papaliparan tayo ng mga missile doon kagaya ng ginagawa dito sa Middle East. Tapos natuwa pa yung iba, marami daw trabaho, putang ina. Kung yung pagkukunan naman lang kung dahilan, bakit doon sa Mindanao ilagay dahil kulang ang mga infrastructure, kung pinagpatuloy lang ni Bongbong Marcos ang mga nasimulan ni Duterte na mga major infrastructure sa Mindanao, hindi na kailangan na may putang ina na American fuel depot na to. Hindi natin yan kailangan dahil dilubyo ang hatid nito sa atin kagaya dito sa Middle East. Kaya wag pumayag dahil balak na itayo sa 2028. Baka pag si Inday Sara ng presidente, hindi ito matutuloy.